So, pag-usapan po natin ito. Again, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa aking channel. Pag-usapan po natin itong love letter na matatanggap ni Kibuloy. Okay? So, ito nga mga kaibigan, from nung nakaraan, di ba, ay merong love letter si Kibuloy galing naman po sa Davao Court. Di ba? Ma'am Mighty Baisa, shout out. Munting Kinig, shout out. And sino pa na dyan? Okay. Yun, shout out sa inyong lahat. 'Di ba may nilabas na love letter ang Dubai, Davao, no, Davao Court mga kaibigan. Ang mamatay dahil sa iyo, shout out. Yan. And I think ay hindi po nung panahon na sineserve nila yung warrant of arrest ng mga kaibigan, ay hindi po nila nakita si Kibuloy, 'di ba? Pero merong mga yung mga kasangkot, no, tama doon sa kaso ay mga nahuli naman pero ay nagkaroon po ng nagkaroon ng bail. So nagkaroon ng pansamantalang laya sila ng mga kaibigan dahil nakapag-bail sila. Okay? Ngayon at hanggang sa mga pagkakataong ito ay kumbaga ay nasa nakalaya pa rin si Kibuloy, do mga kaibigan, hindi pa rin siya nagpapakita, 'di ba? Yung sinasabi ni Kibuloy dati na hindi ako haharap sa Senado, hindi ako haharap sa Kongreso. Kung gusto ninyo, mag-file kayo ng kaso at doon ko kayo haharapin, doon ko sasagutin. Pero lahat ng 'yon, mga kaibigan, ay isang kasinungalingan lamang, 'di ba? Dahil nakapag-file na po sa korte pero wala pa ring Kibuloy na lumalabas, okay? Arnedo Olaes, mapagpalang gabi boss Al, at sa mga viewers, shout out sa iyo Arnedo Olaes. And sino pa na riyan? Jericho Isit, shout out. And Herminio Eno, happy watching from Masbate City, shout out sa iyo Herminio Eno. Okay. So ito na nga mga kaibigan. So pagkatapos nung sa Davao Court na subpoena, ay ito at may panibagong sulat na panibagong love letter na naman po na matatanggap si Kibuloy mga kaibigan. At pag-aralan natin, no? Pag-aralan natin itong nakalagay po dito sa subpoena ni Kibuloy no mga kaibigan. Okay? And actually, simple lang itong content nito pero meron po tayong kumbaga ay meron twist. No? Meron akong ipapakita sa inyo, 'di ba? Alam naman natin, 'di ba? Si Kibuloy, 'di ba, sinusuportahan ng mga DDS, sinusuportahan ni Duterte, 'di ba? Sinusuportahan din ni Inday Sara, 'di ba, mga kaibigan? Ngayon, ito ang lumabas na bago na love letter po ni Kibuloy, no? Yan, pag-usapan natin 'to mga kaibigan, okay? Lakyan natin para mabasa nyo rin. Sabay-sabay natin basahin, no? Okay, Republic of the Philippines, Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, City of Pasig, no? Galing sa Pasig, Branch 159. Okay? People of the Philippines. Ganyan naman lagi, di ba? Pag kami mga subpoena kaya kaso, no, mga kaibigan, yung nagrereklamo, laging nakaano po yun doon sa People of the Philippines, di ba? Normal yan, no? Pero actually kahit na hindi 'di ba, yung bang hindi SOP yung paglalagay ng People of the Philippines, isa ngayon 'di ba, nakikita natin talagang People of the Philippines, no, ang nakaabang dito sa mga kaganapan tungkol dito kay Kibuloy, 'di ba? So nakalagay dito People of the Philippines versus Ima Rebecca Lagmay, shout out. Okay. Apollo C. Kibuloy, Jacqueline W. Roy, Crescente Canada at Enteng, Pauline Canada, Ingrid Canada, and Sylvia Semanes. So yan, may order na dyan mga kaibigan. Ito yung mga akusado. Diba? Ito yung mga akusado. So yan, may order dyan, no? And blah 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 blah. Yan. Okay, blah blah. Yan, no? Haba-haba yan mga kaibigan. Diba? Ngayon, puntahan natin yung second page. Hindi natin basahin yan. Diba? Puntahan natin yung second page mga kaibigan. Dahil tinitipid ko po yung aking boses dahil baka abutin na naman tayo. Kanina inabot ako eh. No? So, puntahan natin yung second page ha. Dito tayo meron pag-uusapan eh, no mga kaibigan. So, second page. Saan yung second page?
Pasok, second page. Yan. Okay. So ito ang second page mga kaibigan, no? Yung merong premises considered, the motion to defer and suspend proceeding and hold in abeyance issuance of warrant of arrest filed by the accused is hereby denied for being prohibited motion. This court, after personally examining the information and its supporting documents, finds probable cause for the arrest. So may probable cause na po mga kaibigan. Finds probable cause for the arrest of all accused. Let warrants of arrest be issued against them. So ordered, Pasig City, April 11, 2024. At ang nakalagda po dyan mga kaibigan, Acting Presiding Judge Raynelda H. Estacio Montesa. Okay? So eto ngayon mga kaibigan, no? Eto ngayon 'yan. Pag-usapan natin etong acting presiding judge, no mga kaibigan. Kasi kumbaga sa tulong na naman po ng internet, sa tulong na naman po ni Google, no mga kaibigan, ay inalam natin etong si Raynelda H. Estacio Montesa, no? Kasi bakit natin kinakailangan alamin ito mga kaibigan? Normal lang tandaan nyo mga kaibigan. Normal lang po kasi, no? Since itong si Kibuloy ay sinusuportahan ng mga DDS, sinusuportahan ni Duterte, sinusuportahan ni Inday Sara, di ba? So normal lang na magkaroon sila ng kaisipan, ayan na nga, no? Sinisikil na nga, no? Sinisikil na nga ng gobyerno, ng administrasyon, 'di ba? So kapag halimbawa ang acting presiding judge no mga kaibigan ay galing sa kumbaga ay inilagay no ng kasalukuyang administrasyon, iisipin nila 'di ba? Ayan na nga ginigipit niyo si Kibuloy. 'Di ba? So inalam natin mga kaibigan, sino ba itong si Reynalde H. Estacio Montesa, okay? So tanggalin na muna natin 'yan. Ayon sa ating pagsasaliksik mga kaibigan, pagsasaliksik no. Okay. Ayon sa ating pagsasaliksik no, ay lumalabas po ito. Ito lumabas mga kaibigan. Pasok. Share screen. Yan. Okay. So Manila, Philippines, Manila Regional Trial Court Branch 46 Judge. Ito na mga kaibigan. Sino ba yung acting presiding kanina na nakalagda doon sa subpoena no mga kaibigan dito, no? Okay. Manila Regional Trial Court Branch 46 Judge Raynelda Estacio Montesa. Ito pinakalagda doon sa subpoena para kay Kibuloy, okay? On Monday, June 15, convicted Rappler CEO and Executive Editor Maria Ressa and former researcher writer Reynaldo Santos Jr. of cyber libel in the most high-profile case filed against individual journalists during the Duterte administration. No? Alam natin lahat mga kaibigan. 'Di ba sa panahon ni Duterte, talagang napag-initan. Maraming napag-initan noon no? Si De Lima, 'di ba? Nagkaroon ng kaso, nakulong, 'di ba? And pagdating naman po sa mga journalist, ito naman ang naging mainit no panahon ni Duterte. No? Talagang nakita natin na nahatulan ito no? Nahatulan ng guilty ito no mga kaibigan. Yan, si Maria Ressa at saka yung writer na si Reynaldo Santos no mga kaibigan. At sino ang judge na humawak nito nung mahatulan sila ng cyber libel, no? Ito po ang may hawak ay same din po ng may lagda doon sa subpoena ni Kibuloy para kay Kibuloy at doon sa mga kasama niya akusado, di ba? Si Judge Raynelda Estacio Montesa, di ba? So ibig sabihin mga kaibigan, no, ay hindi nila masasabi ngayon na kaya lamang merong karagdagang mga subpoena ay dahil ginigipit ng administrasyon, no? Dahil ang judge na nakalagda doon mga kaibigan ay si Raynelda Estacio Montesa na siya rin po ang may hawak doon sa kaso
Maria Ressa at saka ni Reynaldo Santos na cyber libel noong panahon ni Duterte, no mga kaibigan. And maliban diyan mga kaibigan, nakita rin po natin ito, no? Ito yung asawa nitong si Raynelda, mga kaibigan, no? Ito ha. Ibig sabihin, no mga kaibigan, ay wala po, malabo na sabihin nila na mayroong panggigipit. Okay? Tropa Kill, shout out. Moises Barreto, shout out. At Ima Rebecca Lagmay, shout out. Yan, okay? Mercy Gelano, shout out. Sino pa yung mga nariyan? Okay, yan na. Shout out sa inyong lahat, ha? So, ito na nga mga kaibigan, no? Ayon dito, asawa ba ni Judge Raynelda Estacio Montesa si Jacob Montesa? Sino ba si Jacob Montesa? He was just appointed as an RTC judge in Makati by Duterte last April 2020. So ibig sabihin mga kaibigan dito, no, as per do sa ating nasaliksik, no, na yung asawa ni Raynelda Estacio Montesa na si Jacob Montesa ay appointed po ni Duterte. Di ba? And yung kanyang asawa na si Raynelda Estacio Montesa, mga kaibigan, ito lang naman po yung nakalagda doon sa subpoena na ipapadala po doon sa love letter na ipapadala po dito kay Kibuloy, no? So, ano ang gagawin ngayon ng mga DDS? 'Di ba? Ang gagawin niyo lang ngayon ay umiyak na lang kayo ng umiyak, 'di ba? At hindi niyo pwedeng ibato ngayon, ha? Hindi niyo pwedeng ibato ngayon sa administrasyon na sasabihin ninyo, hindi, gigipit lang si Kibuloy, no, mga kaibigan, dahil lang nakalagda doon sa love letter, at ang asawa nung nakalagda sa love letter, mga kaibigan, ay kumbaga mga kilala at malapit kina sa mga Duterte, no? So dito mga kaibigan, walang ano dito, no? Kung tutusin, dapat tayo pa no? Tayo pa ang mag-isip, baka magkaroon ng ano diyan, 'di ba, ng ano tawag doon, yung magic, 'di ba? Dahil kilala ng mga Duterte yung hahawak, 'di ba? Yung nakalagda, kilala ng mga Duterte. May utang na loob sa mga Duterte, 'di ba, mga kaibigan? Pero hindi 'yun ang hindi 'yun ang ating after kaya natin nilabas ito, 'di ba? Gusto lamang natin ipakita rito na hindi po pwedeng sabihin ng mga DDS na ginigipit lamang si Kibuloy, no, mga kaibigan, dahil malinaw dito, pakita ko dito, malinaw dito mga kaibigan, no, na although ang nakalagda po ay kumbaga ay kilala ni Duterte, no, at ano ba yan? At yung asawa noon ay na-appoint po ni Digong, 'di ba, mga kaibigan? Ito, no? And malinaw dito mga kaibigan na naging maayos gaya na sinabi ni PBBM, 'di ba? Nabibigyan siya ng fair trial, no? Kumbaga patas lahat, no, mga kaibigan, patas lahat. Dahil sabi nga dito ni nung presiding judge, mga kaibigan, 'di ba? Sabi rito, ayan, okay. This court, yan malinaw mga kaibigan, excuse me, yan na nga po sinasabi ko, buti na naman ako. Hindi, kakayanin yan. Okay? This court, after personally examining the information and its supporting documents, finds probable cause for the arrest of all accused. No? Sabihin, pinag-aralan, binasa. Pinag-aralan, binasa ng gusto yung mga informasyon at saka mga supporting documents, no, mga kaibigan. So walang ano rito, walang sasabihin nyo na ginigipit lamang o baka binulungan na naman, sasabihin na naman ni Maharlika, banggitin ko na si Maharlika dahil papunta tayo kay Maharlika, mga kaibigan, sasabihin na naman ni Maharlika, ayan, tinakot ni Lisa Tanas, ayan, tinakot ni Puting Ahas, ayan, inimpluwensyahan ni Lisa Satanas, di ba? Walang ganon, mga kaibigan, dahil sabi nga, nakapirma dyan yung acting presiding judge, mga kaibigan, na si Raynelda, ayan, no, di ba?
Rainelda Estacio Montes, no mga kaibigan, ang sabi niya ay personally, ayan no mga kaibigan, lalakyan natin yan, yan, lakyan natin yan, yan. Okay, personally examining the information and the supporting documents, probable cause for the arrest of all the accused and let warrants of arrest be issued against them. O, di ba mga kaibigan, malinaw yan. Pinag-aralan po, Walang panggigipit, walang bumulong, walang nanakot. No, mga kaibigan, Biktima 147, shout out. Okay. Naka-air ngayon ang Banatero na ako nag-comment, baka ma-block ako. Mga bobo lang yung mga kaibigan. Banatero, bobo yun, no? Bobo yun, mga bobo yun. Arnedo Elay, sabi niya, ay, sabi niya, Arnedo Elay, di naisip ng mga abogado ni Pastor Kibbs na pwede nilang gamitin na may mental disorder si Kibbs dahil inaangkin niya na siya ang may hawak ng ating kaluluwa. Di ba? Yun ang pinaka-the best, no mga kaibigan? Magpalabas sila ng isang statement na sasabihin nila na si Kibuloy ay nababaliw na. 'Di ba? At least ang alam ko din sa batas mga kaibigan, kapag ka ang isang tao ay merong or under ng mental disorder or mental illness, 'di ba? Ay kumbaga hindi ko alam kung napapawalang sala ba or excuse to the law, 'di ba? Parang gano'n, no? Sa natatandaan ko, hindi naman kasi tayo abogado, pero parang narinig ko yung gano'n, no, mga kaibigan. Dapat gawin nila, no, maglabas sila ng statement, 'di ba? Na si Kibuloy ay matagal ng baliw, 'di ba? Hindi lamang ngayon na baliw, kundi matagal ng baliw. Baka ma-excuse pa sa batas, 'di ba, mga kaibigan? Hindi yung kung ano-ano pang mga paninira ang gagawin nila na kesyo ginigipit ng administrasyon, mga kaibigan. So ang malinaw dito, mga kaibigan, no, sa ating content na ito, ang malinaw dito ay wala po talagang walang mas mataas sa batas, 'di ba? No man is above the law, no? Kaya hihintayin na lang natin yung mga kaganapan. Yun lang, 'di ba? Kapagka sila ay naglabas ng statement na itong si Kibuloy ay merong mental disorder, sabi nga ni Jun Realibit, shout out Jun Realibit, sa mental institution siya, ikukulong. Kulong pa rin. Kulong pa rin, mga kaibigan, ano? Okay. So, yun no, mga kaibigan, kung meron kayong mga reaksyon or dagdag na komento tungkol po dito sa pinag-usapan natin na bagong love letter ni Kibuloy na galing po sa Pasig, no? Galing sa Pasig, at ang nakalagda po or ang naghanda nung supina at kumbaga ay nagbusisi, pinag-aralan maigi yung mga impormasyon at saka mga supporting documents, mga kaibigan, ay masasabi natin na merong utang na loob sa mga Duterte, di ba? Dahil nung panahon ni Duterte, yung asawa na-appoint, no, mga kaibigan, tapos ang nag-handle din po ng kaso ni Risa at saka nung isang writer ay ito rin pong si Rainelda, no, mga kaibigan. So kung meron kayong mga karagdagan na ay paki-comment nyo lamang po diyan sa comment section, lalong-lalo na po yung ating mga team replay, no, mga kaibigan, ay comment lang po kayo diyan, binabasa po natin yan, no? Katunayan binabasa natin, pati nga yung mga basher binabasa natin, no, mga kaibigan.